Mga senador nagkainitan sa botohan sa presiding officer sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang balitang yan mula kay Angel Pastor. Bahagyang naantala ang pagsisimula ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa issue ng presiding officer. Pasado 2:00 na ng hapon nang magsimula ang trial proper. Senator Judge Villar. Formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court pasado 2:00 ng hapon nitong Lunes upang simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Binuksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang sesyon at nag-roll call ng bawat senator judges. Sa kanyang opening remarks, sinabi niyang sisikapin ng Senado na maging patas, bukas at walang kinikilingan ang paglilitis. Pagkatapos nito, naghain naman ng motion si Senator Panfilo Lacson na magkaroon ng botohan para sa pipiliing presiding officer ng impeachment court. Humaba pa ang naging debatehan sa issue ng presiding officer pero naihalal pa rin bilang presiding officer si Senator Chizzy Escudero. Sa kanyang opening remarks bilang presiding officer, tiniyak ni Escudero ang integridad ng impeachment process at ang pagiging patas matapos siyang mahalal bilang presiding officer. Sa araw na ito, muling gagampanan ng Senado ang isa sa mga pinakasagradong tungkuling iniatas ng saligang batas. Ang pag-upo natin bilang isang impeachment court para litisin at husgahan ang pangalawang Pangulo. This is why the trial must be guided with prudence, tempered by caution, and marked with unquestionable impartiality. Matapos nito ay formal na humarap sa impeachment court ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel at ang 15 na Council ng Prosecutors. Maging ang kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte ay isa-isang nagpakilala sa impeachment court. Pareho rin nagbigay ang depensa at prosekusyon ng kanilang opening statements bilang pagsisimula ng paglilitis. Naglatag ang Senate Impeachment Court ng mga panuntunan bago simulan ng pagdinig ng mga ebidensya. Inatasan ng magkabilang panig na ipaalam ng mas maaga mga testigong ihaharap lalo na kung bagong testigo ang ipipresenta. Samantala hindi pinayagan ng impeachment court ang hiling ng House Prosecution na higit sa isang abogado ang magtanong sa isang testigo. Gayunman sa mga natatanging sitwasyon, maaari itong payagan hanggang 2 abogado at pareho itong ipatutupad sa prosekusyon at depensa. Ipinatatawag naman ng Senate Impeachment Court ang 2 NBI agents na witness ng prosekusyon upang tumestigo sa paglilitis. Samantala, hindi muna naglabas ng sabpina para sa mga record ng AMLAC at ilang bangko. Hihintayin muna ng impeachment court ang komento ng prosekusyon at depensa bago magpasya. Inaprubahan naman ng impeachment court ang pagkakasunod-sunod ng pagharap ng ebidensya ng House Prosecution. Para naman sa defense team, maayos ang naging unang araw ng impeachment trial. Okay naman po. Wala namang pinag-iba sa normal na trabaho namin bilang mga abogado kapag kami pupunta sa mga korte. Siguro ang pinakamalaking pagkakaiba lang nito ay ito ay napapanood ng lahat. Ikinatuwa naman ni House Prosecution Panel Joel Chua ang resulta ng unang araw ng trial dahil naresolba na ang ilang pending motions ng kampo. Maayos naman, kagaya ng inaasahan natin na yung mga pending motions ay mareresolba. So at least finally na-resolba na, wala na tayong mga nakabinbin pa na mga motion. Para maging bukas sa publiko ang proseso, ilalagay naman sa website ng Senado ang mga dokumento at iba pang record ng impeachment trial. Pasado 5:00 ng hapon ay nag-adjourn ng unang araw ng paglilitis at magpapatuloy ito sa araw ng Martes, July 7, 2:00 ng hapon. Inaasahan naman sa Martes ipipresenta na ng prosekusyon ang kanilang mga magiging testigo. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.